give thanks with a grateful heart. Mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, magandang gabi. Again, sa atin pong evening talk, we have to discuss a very important things para po sa ating situation, sa ating pong panahon, sa ating pong pauso, MGCQ, pandemic. Kumusta po ang mga taga-subaybay? Kumusta po ang inyong buhay? Kumusta po ang inyong pananampalataya? Kumusta din naman ang inyong kalusugan? Walang COVID? Walang sakit? Kumusta po kayo? Akin dalangin patuloy ang atin pong safety, ang atin pong good health, ang atin pong joy sa pag-reserve sa Lord ay magpatuloy na unshakable. Tulad ng isang bahay na nakapundar sa bato, dumating man ang unos, dumating ang bagyo, dumating ang pagsubok, dumating ang sakit, nananatiling matatag sapagkat nakapundar sa tunay na pundasyon. Ang pundasyon po, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Alright, ang ating pong tatalakayin sa ating evening talk ngayong gabi ay what are the best things to do during this pandemic? Dahil ngayon po patuloy na mayroong confusion, mayroong problema, mayroong mga umaangal, mayroong dumadaing, mayroon din namang natutuwa, hindi maintindihan kung saan talaga lalagay dito ang mga tao. Pero ang mga Kristyano dapat mayroong sapat o mayroong specific na kalalagyan dito po sa ating kasalukuyang situation, sa ating pong panahon ng pandemic. Okay? May text po tayo na pwedeng basahin sa aklat ng Ephesians 5 verse 16. Redeem the time because the days are evils. Samantalahin natin ang pagkakataon, samantalahin natin ang mga oras na makapaglingkod, makagawa ng mabuti, sapagkat masama ang takbo ng panahon. At may isang verse sa Kawikaan na ang sabi, without vision, the people perish. Kung walang pangitain o kung walang pananaw, ang tao ay mapapahamak o ang bayan ay mapapahamak. So, kailangan ang mga tao, lalo na mga Kristiyano, ay mayroong vision. Because your vision will bring you in a right destiny. Ililid ka nito, igaguide ka nito sa tamang destiny, sa tamang dapat nakalagyan mo at mapuntahan mo. Okay? Magkukwento ako, mag-aaral po tayo sa salita ng Diyos. Ang pinaka-text po natin, Romans chapter 13. Sa Romans chapter 13 verse 8. Meron po tayo mga magandang passages dito. Mabigyan tayo ng panahon para magbasa sa salita ng Diyos. Kung may mga Bible po kayo, pwede kayong makipagbasa sa akin. Kahit dito na lang sa screen. Ano po? Ganito po ang sabi sa Romans chapter 13 verse 8. Oh, no one anything. Huwag kayo magkaroon ng utang sa kaninuman, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nasusunod ang kautusan ng Diyos. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandments are summed up in this word. At ang iba pang mga kautusan ay sinamarize na lang sa ganitong panalita. You shall love your neighbor as yourself. Oo nga naman, kapag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo pagsasamantalahan. Hindi mo nanakawin ang kanyang mga ari-arian o ano mga mahalagang belongings. Hindi ka mga api, hindi ka papatay, hindi mo siya pagnanakawan at iba pa. Love does no wrong to neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Yan, mafulfill ang law, ang batas, kung mayroong pagmamahalang tao. Verse 11, beside this,
You know the time, that the hour has come for you to wake up from sleep. Alam natin ang panahon na dapat ang mga tulog ay magsipanggising. For salvation is nearer to us now than when we first believed. Mas malapit na ngayon ang salvation. Ang fulfillment ng mga sinasabi ng Diyos ay mas malapit na ngayon kaysa noon. The night is far gone, the day is at hand. So, then let us cast off the works of the darkness and put the armor of light. Okay. So, kailangang i-cast out natin. Tanggalin natin sa ating buhay, sa ating landas, sa ating isipan at sa ating puso ang mga darkness, ang mga kasamaan, ang mga kasalanan. Okay? Tanggalin sapagkat yan po ang minimithi ng Diyos, may pandemya man o wala. Tulad ng sabi ko dati, ang mas matinding pandemic sa buong mundo ay kasalanan. For the wages of sin is death. Kamatayan ang bayad, kabayaran sa kasalanan. Now, ang topic natin ngayon, balikan natin. Ano ang mga the best things na dapat natin gawin sa panahon ng pandemic na katulad ngayon? MGCQ, during ECQ, during GCQ, at iba pang mga Q. Anong dapat natin gawin? Number 1, create an opportunity to implement your plans. Sa haba ng panahon na stay at home, kailangan po ang mga tao ay mayroong plans. Yung vision mo ay gawin mong plano kung anong pinakikitang vision sa iyo ng Diyos. Yung iyong pananaw sa buhay, ang iyong pangarap ay gawan mo ng plano. Gawan mo ng feasibility study. Gawan mo ng frames. At gawan mo ng substance. Gawan mo ng detalye ang iyong plano. Kapag wala kang plano sa buhay, wala kang mararating. Masasayang ang iyong mga panahon. Masasayang ang iyong mga pangarap. So first things that we must do during this pandemic is to create an opportunity. Create an opportunity to implement your plans. Okay? To implement your plans. Yung iyong mga visions, yung iyong mga pangarap. Mag-create ka ng opportunity. Yung word na create ay napakahalagang bagay sa buhay ng tao. Huwag kang umasa doon sa kinikreate ng iba. Sapagkat ang kinikreate ng iba is for their own plans, for their own families. Kung wala kang plano, makikiride-ride ka lang doon sa iba. Pero kailangan mayroon kang sariling plano, sapagkat mayroon kang sariling pamilya, at mayroon kang sariling isip. Mayroon kang sariling dapat na destiny na sinusundan. And the destiny is prepared by God for you. So dapat alam mo, nakikita mo ang destiny na sinasabi ng Diyos. Dapat mayroon kang plans. Right? Mayroon kang plans. Letter A, show God's love to your family. First plan na dapat mong isakatuparan. Bago ang lahat mong mga pangarap at mga plano, unahin mo ito. Show God's love to your family and to your neighbors. That is the first plan na dapat nilagay natin na priority. Habang may panahon pa, habang may araw pa. Mapayapa ang kapitbahay. Ito, pandemic lang ang nasa paligid. Hindi mamamatay tao. Hindi si Satanas ang nandyan, kundi kapwa, kumpare mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Show God's love to your family first. To your family. Bakit ka nagsisikap, nagtatrabaho, kahit na lay off? Dahil mayroon kang pamilya. So itong pandemic, mag-create ka ng opportunity to make plans to be implemented. Yan. Pero kasama sa planong dapat mong implement, show God's love to your family. That is the first command of God sa mga tao. Show God's love to your neighbor. Love God above yourself, above anyone, and love your neighbor as yourself. So show God's love, especially to your family, to your wife, to your children, to your household. Show God's love. And kalakip sa pag-show mo ng God's love, i-renounce natin ang anumang kalikuan, anumang kasalanang
namumugad, mga squatters, sa ating po mga buhay-buhay, yung mga bisyo, yung mga masamang kalooban, mga hinanakit, mga tampo, kasalanang mga bitterness, at yung ayaw nating makadinig ng salita ng Diyos, ayaw nating bigyang pansin ng salita ng Diyos. Yun po yung mga squatters sa buhay ng tao. Na ang layunin ng mga squatters na yan is to destroy us. Okay? Is to destroy us. So alagaan nating mabuti ang ating pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating sambahayan. Yan ay isang bahagi ng pagsishow ng love sa neighbor o sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating sambahayan. Pagbutihin natin ang ating mga pamilya. Ang pangarap ng pamilya ay dapat ma-implement kahit mayroong pandemya. Kaya tayo nagsisikap, kaya tayo nananalangin, kaya tayo nagtitiwala sa Diyos. Dahil una, for the sake of our family. So mag-create ng mga plano. Pero kailangang inuuna na i-show ang love of God sa ating family. Number 2, yun na nga, i-cast off natin yung mga works ng enemy. Yung may galit ka sa asawa mo, may galit ka sa sambahayan mo, baka may galit ka sa sarili mo. Sarili mong buhay, galit ka. Sarili mong kalusugan, galit ka. Kaya nagkakasakit ka kasi hindi mo inalagaan ang sarili mong kalusugan. So kailangang i-cast off natin, i-renounce natin ang anumang mga kasamaan, mga iniquities, mga panlalamig, mga ayaw pagsuporta sa gawain ng Diyos. Ipagpag po natin, i-renounce natin, rebuke natin in Jesus' name upang tayo po ay maging profitable sa kaharian ng Diyos. Okay, kasama yan sa mga best things na dapat gawin po natin during this pandemic. Okay? And ito na ang mga ilang mahalagang dapat pa natin gawin. Upang masunduan, masuplayan ang ating mga pangailangan sa araw-araw. Dahil ang mga hinaing ngayon ay mahirap ang buhay. Walang resources, walang nagbibigay, wala nang ibibigay ang gobyerno, hindi naman nagbibigay ang kapitbahay. Of course, may pamilya tayo mga sarili-sarili. Kailangang i-activate natin, activate and use your talents and your abilities and your creativities. I-activate po natin to face and handle pandemic situation. Upang ma-handle natin ang demand, ma-handle natin ang problema, ma-handle natin ang mga pangailangan o ano pa mga emergencies. I-activate natin yung ating talents, yung ating abilities. Gumising tayo, sabi sa binasa nating text. Gumising ka habang may pagkakataon at araw pa. Sapagkat kung gabi na, hindi ka na makakakilos. Ngayon po, hindi pa gabi. Kasi hindi ka papatay, hindi ka nakaratay sa banig. Buhay ka. Ang problema kung nakatambay. Hindi nag-iisip yung kanyang talent, yung ating abilities, hindi po natin nagagamit ng maayos. Hindi po natin napupukaw ang ating mga kakayahan. Ang maisip natin, hindi tayo nagpaplano kung anong dapat natin gawin na dapat gawing resources kung ang problema ay pananalapi. Mag-create tayo ng mga resources that can supply the needs of our community. Mag-create. Huwag yung asa sa iba. Sapagkat mayroon kang uniqueness, mayroong wisdom na ibibigay sa iyo, mag-create ka ng resources. Alam naman natin na mga base ng resources, ang ating pong community, kahit mayroong pandemic, tandaan natin sa ating isipan, ang basic need ng ating community ay hindi po nagbabago. Basic needs, pagkain, home supplies and resources, shelter development and supplies, education and healthcare, etc. Napakaraming needs ng ating community. Kahit mayroong pandemic, still kailangan po nila yan. Hindi yan mawawala kahit kailan. Hanggat nabubuhay ang tao, kailangan ng supply. Basically, pagkain, mga healthcares,
mga shelter supplies, at iba pa. Napakarami po niyan pag tinignan mo. Kung anong kailangan mo sa pamilya mo, kailangan din yan sa iba. Continuous needs po yan. Ngayon ang tanong, bakit mawawalan ka ng trabaho? Samantalang, yung demand andyan din naman regular. Nawalan ka ng trabaho, dahil umasa ka doon sa isang kumpanya, nagsara yung kumpanya, kasi yung kumpanya na mayroong nagmamanage noon. Hinire ka lang doon. Mayroon ka bang natutunan na mag-isip din ng paraan upang ikaw ay mag-hire ng tao o gumawa ka sa pamagitan ng sariling kakayahan? Nag-iisip po tayo lagi. Activate our talents, our abilities upang masuplayan ang needs ng community o ng mga pamilya sa ating bayan o sa ating barangay. Pag nag-isip tayo kung anong needs nila, makaka-create ka ng resources. Anong mga basic needs nila? I-enumerate mo sa plannings. Tingnan mo kung anong kailangan ng pamilya. Para hindi ka mahirapan, tanungin mo ang sarili mo anong kailangan sa pamilya mo sa araw-araw. Sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, anong mga kailangan. Doon po, yan ang binabasahan ng pagbuo ng mga negosyo na mga kabuhayan upang ang kailang business ay tuloy-tuloy at pumapasok po ang resources. O pumapasok po ang income. Alam naman po natin na ang nagpapaasenso sa tao, ang Diyos gumagamit ng iyong kapwa upang tulungan kang umasenso. Ang mga mayayaman, kailangan nila yung ibang tao upang tulungan sila sa kailang business. Kung walang taong tutulong sa kanila, hindi sila yayaman ng ganyan, ang mga mayayaman. Tulungan lang po lagi sa ating community para umasenso, para ma-meet ang needs, para masunduan ang pangailangan sa araw-araw. Kailangan mayroon kang tinatrabaho, mayroon kang ginagawa. Tulungan lang po yan. Kahit yung mayayaman, kailangan nila ng tulong. Ang mga mahirap, kailangan ng tulong. Reversal. Bigay, kabig, bigay, kabig. May tumutulong sa'yo, tutulong ka. Kailangan natin ng iba, kailangan tayo ng iba. So, dapat mag-isip tayo ng resources. Hindi po yung patulong-tulong tayo, tapos sisigaw-sigaw tayo sa gobyerno. Kaya liable ang nagiging liability tayo ng gobyerno sapagkat yung talents natin, yung kakayahan, hindi po natin na ma-maximize. Kwentahin natin ng sa maghapon. Gaano ka kabisi? Ano bang ginagawa mo sa maghapon? Kung ikaw ba'y magtatrabaho, may magagawa ka ba ayon sa iyong mga kakayahan? Mayroon ka bang talento? Mayroon ka bang ability? Kung wala, mag-seminar ka doon sa mga paseminar kung paano matuto sa TESDA o sa mga pag-aaral sa farming, sa agriculture, at iba pa. Mag-aaral ka para yung talent mo ma-maximize, magkakatrabaho ka sa anumang pangailangan sa community. Ang community na di-develop sapagkat may mga taong kumikilos. Kunyari sa kalsada, bakit gumaganda ang kalsada? May mga tao nagtatrabaho dyan. Ang mga linya ng mga telepono, ng electricity, bakit na maging maayos? May continuous na nagmi-maintain dyan. May nagmamanage dyan. Ang karagatan, bakit nagiging maayos, malinis? May nagmi-maintain, may nag-aayos dyan. Ang transport, ang kalsada, bakit maayos? Mayroong DPWH, mayroong mga traffic enforcers at iba pa. Marami po ang trabaho na masusunduan ng pangailangan ng bawat isa kahit na mayroong pandemic. Kung sa pagkain naman, tuloy-tuloy naman ang pagkain ng tao. Kung nagsara ang mga malaking tindahan, mas opportunity ng maliliit na sumumagsipag-sibol. Sapagkat may mga makukuha silang customer na hindi napupunta doon sa mga malls kasi kung sarado yung mall. Mas opportunity sa mga maliliit na negosyante para magkaroon tayo ng resources. So kailangan mag-isip tayo, magplano upang kaya nating harapin ang sitwasyon, ang pangailangan po during this pandemic. Okay? All these resources can generate money, supply, para sa iyong pamilya. At gusto ng Diyos na hindi tamad ang tao. Minsan, problemado tayong masyado. Ang inisip natin, saan makakahingi? Ang tanong kasi, ano ba ang trabahong ginagawa mo? Ba't kay hingi ng hingi? Baka mas marami yung tambay. Baka mas marami yung tulog kaysa trabaho.
So ang sabi ni Pablo, ang mga tamad, huwag niyong papakainin sapagkat mamimihasain na magtamad na lang, magtambay na lang. Kundi ang mga tamad, sabi ni Pablo, turuan at matutong tumarabaho upang makatulong sa nangangailangan at hindi na sila maging pabigat pa sa iba. Maging resourceful sila, kumilo sila at magsipag. Sapagkat lahat ng tao mayroong ability, mayroong lakas, mayroong kamay, mayroong katawan. Marami silang magagawa. Yun nga lang, kung hindi nag-iisip, hindi nagpaplano, ang tao naghihirap. Ang masipag maghasik, aani ng marami. Pero ang hindi maghahasik, ayaw maghasik, tinatamad maghasik, walang aanihin. Okay? Sabi po sa Biblia, pagpapalain ng Diyos ang mga gawa ng iyong kamay. Pagpapalain ng Diyos. Pero kung walang ginagawa ang iyong kamay, anong pagpapalain ng Diyos? Kung nakaupo ka lang lagi, pagpapalain ang upuan mo. Pero gutom ka. So, kailangang magsipag. Come closer to God because He protects you. That's why, kahit mayroong pandemic, buhay ka ngayon sapagkat iniingatan ka ng Diyos. Number 1 na kapital ng tao sa kanyang buhay, number 1 na treasure ng tao sa kanyang buhay, ay ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang lakas, ang kanyang talents. Ang laman ng iyong ulo, ang nalalaman mo, yan ang pinakamabuting treasure, kapital mo sa negosyo, kapital mo para i-manage ang iyong pamilya, kapital mo para maabot ang iyong pangarap. Ang guidance, ang wisdom ng Lord, ang nalalaman mo na nasa iyong isipan, nasa iyong puso. Higit sa lahat, acknowledge God in all your ways, and God will direct your path. Do not lean in your own understanding. Trust God. Maniwala ka sa Diyos, magtiwala ka. Bibigyan ka niya ng gabay, bibigyan ka niya ng mensahe, kung anong gagawin mo, bibigyan ka ng direksyon, at ang mga pagpapaguran mo, ang gagawin mo, ibibless ng Diyos. Kahit mayroong pandemic, makakakonek ka sa iba, makakanegosyo ka, makakakilos ka, sapagkat hindi naman paralyze ang iyong katawan. Hindi ka naman siguro PWD. Ikaw ay normal, may kakayahan, so gamitin mo yan sa paglilingkod kay Lord, sa pagsiserve sa iyong pamilya, sa pagpapalago ng negosyo, sa pag-manage ng lahat. Use your talent and God will surely bless you, brothers and sisters. Huwag maging hadlang yung pandemic, huwag maging hadlang ang mga lockdown, kundi gamitin mo itong opportunity. Use your ability, use your talent, use your mind, use your faith to work while it is day. And God will gonna bless you. Magandang gabi. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Mag-pray po tayo. Nagpupuri kami, nagpapasalamat Panginoon sa iyong katapatan, sa iyong gabay, sa iyong mga blessings, sa mga kapital na inintak mo sa aming katauhan, sa aming mga isip, sa aming katawan. Salamat sa good health. Salamat Panginoon sa strength. Salamat sa katawang lupa. Salamat sa wisdom galing sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng sumusubaybay. Mula ngayon, mag-iisip kami ng plano how to meet the needs of our community at magbubuo kami ng sari-sari mga resources, mga businesses na pagkakakitaan na mapupuri ang iyong pangalan at ang lahat ng sagabal sa buhay, lahat ng squatters, ng mga bisyo, mga masamang gawi, na mga sumisip-sip sa aming kapayapaan at pananalapi, aming pagsisihan, aming i-renounce in Jesus' name. At gagawa kami ng mapagmahal na gawain, mapagmahal sa iyo, mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa community, sa mga tao. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po ito. Kaya maging priority plans namin ito during this pandemic na hanggang ngayon hindi ma-determine kung kailan titigil. Pero sa iyo walang imposible. Pero gusto mong matried kami kung ginagamit namin ang aming ability, ang aming talents during this time of crisis. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. Sana marami pa tayong abutin mga pamilya. Share ng Word of God. Reach every family with the Word of God. Every family must be for Christ. Bigyan natin ng mga babasahin, ipag-pray natin, i-advise natin, i-care natin, lalo yung mga kilala kaibigan din lang naman natin. Pagpalain po natin sila sa pamamagitan ng prayer, kung may maiabot na
isang kilong bigas, o pang-ulam, o whatever, na masaya nating gawin para sa Panginoon, may blessing po ang Diyos sa atin. It is more blessed to give than to receive. I-advise sa mga dapat gawin para hindi po nabuburing, hindi nakakaisip na gumawa ng masama at magnakaw. Dahil napayuhan na ipag-pray nyo, nabigyan ng linaw ang isip. Mag-invite pa ng marami bukas sa ating sunod na episode sa Evening Talk. God bless you all. See you bukas ng gabi. Kung na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan, well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka, i-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Nalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala ng iyong anak na si Jesus sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.